Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng bagong normal, sa panahon ng 2024. Halika, tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay lumalapit na nagpapakumbaba sa iyo sa gabing ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, sapagkat ikaw ang nag-iisang Diyos, wala kang katulad. Ikaw ang may likha ng langit at lupa. Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay pag-ibig. Pero ikaw din ang Diyos na kung humatol ay patas dahil ikaw ay makatwiran. Kaya wala kaming pwedeng maitago sa iyo. Humihingi po kami, Panginoon, ng tawad sa ginawa namin, inisip namin, sinalita namin na hindi nakapagbigay ng lugod sa iyo. Sa mga inisip namin, ginawa namin at sinalita na nakasakit sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon. Ito po ay pinagsisisihan namin. Salamat po dahil ang pangako mo sa amin, kapag ipinahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, kami ay patatawarin mo sa lahat ng aming mga kasalanan at lilinisin mo kami sa lahat ng aming mga kalikuan. Salamat dahil Lord, by faith, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus, alam namin na anumang karumihang meron kami, ngayon ay nilinis mo na. Anumang kasalanang meron kami, ito Panginoon ay pinatawad mo na. At malayang malaya na kaming makakapasok sa iyong trono ng biyaya. Malayang malaya na naming mapapakinggan ang iyong mga salita. Malayang malaya na kami, Panginoon, na makakadulog sa iyo. Sapagkat alam namin na kapag kami ay tumatawag sa iyo sa panalangin, dinidinig mo kami. At kapag kami ay tumatahimik, ikaw ay nagsasalita sa amin. Pero kapag kami ay merong pananampalataya, kumikilos ka sa aming mga buhay. Salamat dahil pasimula pa lang ng gawaing ito, alam ko, Panginoon, na meron ka ng mga karamdaman na pinagagaling. Hinihipo mo na ang mga bahagi ng katawan na merong sakit at karamdaman at pinadadaloy mo na ang kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa mga tao na walang kapayapaan ng pag-iisip at puso. Ngayon pa lamang, Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan at nagbabalik ng kagalakan sa mga pusong nawala nito. Sa walang katahimikan sa loob ng pamilya, amin pong winawasak sa pangalan ni Jesus ang lahat ng impluwensya ng bisyo, ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng gawa ng laman sa aming mga tahanan. At amin pong ipinahahayag na sa tahanan namin, tanging si Jesus ang maitataas at mamumuhay kami ng may kabanalan at nakalulugod sa iyo. Salamat ng marami, Panginoon. Salamat ng marami. Salamat ng marami. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung sa loob ng aming mga tahanan may pagkakasalang imoralidad. Patawarin mo kami sa mga taong nangangalunya sa isip at sa aktwal na pangangalunya. Patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami. Salamat sapagkat alam namin, kasama ka namin. Alam namin, Panginoon, dininig mo na ang aming mga panalangin. Alam namin, Panginoon, ikaw ang mangungusap sa aming mga puso. Alam namin, Panginoon, ikaw ang kikilos sa aming mga sitwasyon at kalagayan. Ang papuri, pasasalamat ay sa iyo, aming Ama na nasa langit, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Po nating buksan ang ikatlong aklat ni Juan, verse 2. 3 John 2. Nahanap niyo na po ba? Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espiritual. Di ba? Kung meron po tayong babatiin ng magandang umaga
o babatiin dahil kaarawan niya, ito ang napakagandang pagbati na sana nasa mabuti kang kalagayan, malusog ang katawan, kung paanong ang iyong buhay espiritual ay malusog at lumalago. Pero hindi pa tapos yung sumulat dahil meron pa siyang kasunod. Sabi sa verse 3, tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang namumuhay ayon dito. Wala nang higit na makakapagpaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Kaya ito pong sinulatan ni Apostol John, ang turing niya sa kanya ay anak niya sa pananampalataya. Sa verse 5, mahal kong kaibigan, tapat ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit sa mga hindi mo kakilala. May mga nagbalita sa iglesia rito tungkol sa iyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Nakakatuwa yung mga taong nagmimisyon nung panahong sinulat ito ni Apostol John, nagmimisyon sila, naglalakbay sila sa iba't ibang lugar para magturo at ipangaral ang salita ng Panginoon. Pero ang pinanggagalingan ng kanilang pera, ang pinanggagalingan ng kanilang tulong at suporta sa paglalakbay, dahil yon ang kanilang trabaho, hindi na sila nakakapaghanap buhay, ay nanggagaling sa mga kapatiran at hindi sila nanghihingi sa mga hindi mananampalataya. Kaya sabi po sa verse 8, dapat natin silang tulungan upang tayo'y makabahagi sa kanilang gawain para sa katotohanan. Ang ikatlong sulat ni Juan, ang pinaka-personal sa lahat niyang sulat. Ito ay para sa kanyang kaibigan na malapit sa kanyang puso, na tinuturing niya rin na anak niya sa pananampalataya. Ang pangalan po ng kanyang kaibigang ito ay si Gayo sa Tagalog at sa Ingles ay Gaius. Sumulat si Apostol John dahil merong problema sa loob ng simbahan. Alam po natin na hindi lang ito totoo noong unang panahon. Hanggang sa ngayon, ang simbahan ay batbat pa rin ng mga problema. At ang problema ay hindi lang sa loob. Ang simbahan ay humaharap din ng mga problema sa labas. Kaya kung ngayon lang po kayo nakasama sa pag-aaral na ito, balikan nyo yung mga previous na pag-aaral natin at malalaman natin na nung unang panahon ng Kristyanismo, ang pinakamatinding problema na kinaharap nila sa labas ng simbahan ay ang pag-uusig. Pero yun naman ang sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, dito sa mundong ito, makakaranas kayo ng iba't ibang uri ng paghihirap, makakaranas kayo ng pag-uusig, pero magalak kayo dahil napagtagumpayan ko na ang mundo. Maaring pinag-uusig ka ngayon, nahihirapan ka, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Pero magtiwala tayo sa salita ng Panginoon, magtiwala tayo sa ating Diyos amang nasa langit, humingi tayo ng tulong sa Espiritu Santo, bigyan niya tayo ng tapang at karunungan kung paano haharapin ang mga bagay na ito. Kasi ang pangako ng Panginoon, tagumpay ang magiging wakas ng mga pag-uusig na ito. Merong problema sa loob ng simbahan. At ang problemang ito ay kadugtong ng mga manggagawang naglalakbay. Actually, hindi naman problema yung mga manggagawang naglalakbay. Hindi sila ang problema. Yung problema, yung isang tao sa loob ng simbahan. Si Gaius, wala sa kanyang problema. Kasi yung mga lingkod ng Panginoon na naglalakbay mula sa isang lugar, papunta sa isang lugar, mula sa isang simbahan, papunta sa isang simbahan, para magturo at mangaral ng salita ng Panginoon, tinatanggap, sinusuportahan at tinutulungan siya ni Gaius. Pero sa loob ng simbahang ito, kung saan sinulat ni Juan ang aklat na ito,
merong isang tao sa church na yung mga naglalakbay na naglilingkod sa Panginoon, ayaw niyang tanggapin. At yung mga tao na kagaya ni Gaius na tumatanggap at sumusuporta at tumutulong sa mga manggagawang naglalakbay, sinasaway niya, tinatakot niya, at iniimpluwensyahan pa ang iba. Ang pangalan niya ay si Diotrepes. Sa pamamagitan ng sulat na ito, sinuway ni Apostol Juan si Diotrepes. Kapag meron po tayong alam na pagkakamali, yung pagkakamali, hindi po yun itinatago. Yung pagkakamali, dapat tinutuwid. Pero pag ayaw magpatuwid, dapat yung pagkakamali, inilalantad na sa publiko. Ganito ang nangyari, ganito ang ginawa ni Apostol Juan kay Diotrepes. Ayaw niyang sumunod, ayaw niyang tulungan, ayaw niya tanggapin yung mga naglilingkod sa Panginoon na naglalakbay. At yung mga tao sa loob ng simbahan, kagaya ni Gaius na sumusuporta at tumutulong sa pangangailangan ng mga naglilingkod na manggagawa, pinagbabawalan niya at iniimpluwensyahan niya at tinatakot niya na kapag sinuportahan niyo yung mga manggagawang yan, papaalisin ko kayo sa loob ng simbahan. Ang sulat na ito, kagaya ng sinabi ko kanina, ay mula kay Juan, patungo kay Gaius, na kanyang kaibigan, na kanyang anak sa pananampalataya. At ang naging tagapaghatid ng sulat na ito ay si Demetrius. Si Demetrius ay isa ring lingkod ng Panginoon na naglalakbay mula sa isang simbahan patungo sa isang simbahan para magturo at ipangaral ang salita ng Panginoon. Dito po sa aklat po ng 3 John, meron pong 3 tao na binabanggit. Si Gaius, si Diotrepes, at saka si Demetrius. Isa-isahin natin yung 3 taong ito. At sino ka sa 3 taong ito? Ikaw ba ay si Gaius? Ikaw ba ay si Diotrepes? Ikaw ba ay si Demetrius? Tingnan po natin. Ano ba ang katangian ni Gaius ayon sa 3 John? Si Gaius po ay isang taong mapapagkatiwalaan. Sa simbahan, pag binigyan tayo ng isang trabaho, ng isang ministeryo, ng isang responsibilidad, maliit sa simula, pero pag ikaw ay natagpo ang mapapagkatiwalaan dahil ikaw ay matapat, yung maliit, dadagdagan. Di ba yun ang prinsipyong sinasabi sa atin ng Panginoon? Ang mga mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay, mapapagkatiwalaan din sa malalaking bagay. Pero ang hindi mapapagkatiwalaan sa maliliit na bagay, hindi rin mapapagkatiwalaan sa malalaking bagay. Kaya binigyan ka ng ministeryo, pero paglipas ng 5 taon, yung ibinigay na ministeryo sa'yo, nawala. Kasi wala kang ginawa. Hindi mo siya pinalago. Hindi mo siya kinalinga. Hindi mo siya pinaunlad. Lahat po ng ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, talento, buhay, pananagutin po tayo ng Panginoon. Kaya dapat anuman yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, maging matapat tayo. Si Gaius po ay isang taong matapat kasi mapapagkatiwalaan siya. At sa sulat na ito, kinilala ni John ang kanyang ginagawa sa loob ng simbahan. Kung paano niya tinatanggap at sinusuportahan ang mga manggagawang naglalakbay. At dahil dito, pinalakas din ni Juan ang kanyang loob. Kaya sa loob ng simbahang ito, merong isang Gaius na matapat at mapapagkatiwalaan. Ginagawa ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sinusunod niya ang utos ng Panginoon na yung mga manggagawa na naglalakbay, dapat sila ay tanggapin, tulungan at suportahan. Pag alis nila sa lugar, dapat yung pangangailangan nila sa susunod na lugar, susuportahan na ng mga tao doon sa loob ng simbahan. Kaya kung titingnan po natin, si Gaius po ay nakaka-LL. Sabi ng isang bata, ano pong ibig sabihin ng nakaka-LL? Bata po yun na ako.
Ako, 57 na siya. Bata pa, hindi niya alam kung ano yung nakaka-LL. Sino po dito ang nakakaalam ng kahulugan ng nakaka-LL? Si ano po yun? Si Gaius yun. Ang ibig sabihin, nakakaluwag-luwag. At ang kasunod doon, sana all. Ang pangalawa pong tao na makikita natin ay si Diotrephes. Siya ay isang uri ng tao sa loob ng simbahan na sakit ng ulo. Kaya kung merong matapat at mapapagkatiwalaan na mananampalataya sa loob ng simbahan, may mga tao rin na sakit ng ulo ng mga leaders sa loob ng simbahan. Bakit? Ano ba ang ginawa ni Diotrephes? Si Diotrephes po ay isang tao na gustong maging leader, pero ayaw niyang magpasakop. Yung ginagawa niya sa simbahan ay hindi nakakatulong, kundi nakakasama pa. Dahil marami siyang nasasaktan na mga tao. Kabilang doon si John. Ang mga tao sa loob ng simbahan, yung kapwa niya mananampalataya sa loob ng simbahan. At yung mga naglalakbay na mga manggagawa. At higit sa lahat, naaapektuhan ang gawain ng Panginoon. Si Diotrephes ay pasaway. Gusto niyang maging una, maging sikat sa loob ng simbahan. Pero hindi siya marunong magpasakop. Hindi siya sumusunod. Meron siyang sariling paraan. Pangatlo, si Demetrius. Ikaw ba ay si Diotrephes? Kung ikaw ay si Diotrephes, ngayon pa lang, naririnig mo na ang tinig ng Panginoon. Ipahayag mo ang iyong ginawang kasalanan. Humingi ng tawad sa Panginoon. Pagsisihan ito at magdasal ka, bigyan mo ako, Panginoon, ng isang pusong mapagpakumbaba. Bigyan mo ako ng bagong puso. Si Demetrius ay isang taong mabait. Siya po ang nagdala ng sulat dahil sa palagay ko, siya rin po ay itinerant preacher. Nagpupunta rin siya sa mga lugar-lugar at nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Siya po ay manggagawa ng Panginoon at siya po ay nangangailangan ng suporta. Ipinakita ng aklat ng 3 John kung paano dapat magpakita ng suporta sa mga naglilingkod sa Panginoon, kilala at hindi kilala. Ipinakita ito ni Gaius. Inalagaan at sinuportahan niya ang mga lingkod ng Panginoon na nagbabiyahe sa iba't ibang lugar para ipangaral at ituro ang salita ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ay merong tungkulin na lumakad sa katotohanan kagaya ng pamumuhay ni Jesus. Kung babasahin niyo po yung 1st, 2nd, and 3rd John, napakaikling mga aklat, pero palaging ginagamit sa kanyang sulat yung salitang katotohanan at pag-ibig. Dinaanan ko lang po yan, pero hindi po natin yan tatalakayin ngayon. Tanungin natin, paano sa palagay nyo nagpapatuloy ang ministeryo? Paano sa palagay nyo nagpatuloy ang ministeryo ni Jesus? Balikan natin si Jesus Kung susuriin po nating mabuti ang account ng Bible, nakapag-ministeryo si Jesus ng 3.5 years kulang-kulang, sapagkat si Jesus nakakapagbiyahe siya, nakakapagpakain siya, nagagawa niya yung mga bagay na ipinagagawa sa kanya ng Ama, dahil siya ay napapalibutan ng mga taong sumusuporta sa kanyang ministeryo. Kaya ang gawain po ng Panginoon, hindi nagpapatuloy kung wala pong mga lalaki at babae na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Kung kayo ay kabilang sa simbahan, mahalaga nagbibigay tayo ng ating ikapo para yung mga pangangailangan sa loob ng simbahan ay matugunan. Nagpatuloy ang ministeryo ni Jesus dahil siya ay napapaligiran, napapalibutan ng mga taong sumusuporta sa kanyang ministeryo. Itinuturo ng 3 John na dapat suportahan ang mga naglilingkod sa Panginoon.
Sino sa palagay nyo ang naging primary support ni Jesus pagdating sa kanyang ministeryo? Ang mga babaeng tagasunod ni Jesus ay hindi niya lamang tagasunod, kundi ang marami sa kanila ay mga financial supporter din nila. Hindi lang ni Jesus, supporter din ng 12. Sinuportahan nila si Jesus hanggang sa dulo, yung mga kababae, yung mga kababaihang ito. Kahit na nakapako na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, hindi pa rin siya iniwan ng mga babaeng ito. Kaya yung mga babaeng disipulo ni Jesus, hindi lang sinuportahan yung pangangailangan ng ministeryo sa pamamagitan ng pananalapi, nung siya ay namatay na at nakapako doon sa krus, hindi pa nila iniwan si Jesus hanggang sa dulo na natili silang tapat kay Jesus. Dahil sila ay tagasunod, sila ay supporter, at sila din ay naghumahayo at nagmiministeryo. Ang mga babaeng ito ay kilala dahil sa kanilang katayuan, nakaka-LL, nakakaluwag-luwag sa buhay, di ba? At sila po ay, ang ilan sa kanila, ang marami sa kanila ay pinagaling ni Jesus sa kanilang karamdamang pisikal. May inaalihan ng demonyo, pinagaling ni Jesus. May babaeng hindi maganda ang buhay, pinatawad ni Jesus at pinagaling ang kanilang karamdaman, spiritual, yung kanilang kasalanan. Ang ilan sa mga babaeng ito ay kilala, kagaya ni Mary Magdalene, ni Joanna na asawa ni Susa, si Susana at marami pang iba na hindi pinangalanan. Sila ang mga katuwang ni Jesus sa kanyang ministeryo, nagbibigay ng financial support. Nagbibigay ng financial support. Pangalawang makikita natin dito, dapat tayo ay maging maingat sa pagsunod sa mga tao. Hindi lahat ng nagsasabing sila ay naglilingkod sa Panginoon ay dapat sundin. Hindi rin lahat na nagko-quote ng Bible ay dapat paniwalaan. Kasi ang marami sa ngayon, ginagamit na lang ang Biblia, nagko-quote na lang ng mga verses para bigyan lang ng diin yung gusto nilang sabihin, pero hindi naman talaga ganon ang sinasabi ng Biblia. Kaya sabi ko nga, habang malaya pa tayong nakakapagbukas ng Bible, habang malaya pa tayong nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, habang malaya pa tayong nakakapunta sa simbahan kapag araw ng linggo, samantalahin natin ito. Kasi darating ang panahon na ang mga tao hindi na sila makikinig sa salita ng Diyos. Ayaw na nila sa katotohanan. Ang pakikinggan na lang nila ay kasinungalingan. Kung ano yung nagpapakiliti sa kanilang mga tenga, yun na lang ang papakinggan nila. At darating din ang panahon na maraming mangangaral, maraming magtuturo, pero ang ituturo nila ay hindi katotohanan. Ang ituturo nila ay panay kasinungalingan. Kaya kung hindi po tayo nakapundasyon sa salita ng Panginoon, kung hindi natin alam ang salita ng Diyos dahil hindi natin binasa nung malaya tayo, dahil hindi tayo sumama kapag tayo ay nag-aaral araw-araw, hindi natin alam. Madadaya tayo, maluloko. Ang sabi po ng Mateo, even the very elect, pagdating ng huling panahon, kahit na yung mga pinili, maliligaw sila. Kaya, hindi porket nagsasabing ako ay Kristiyano o gamit-gamit ang Bible sa kanyang pagtuturo, dapat mag-pray tayo ng discerning na galing sa Panginoon. At susundin lang natin ang kanilang sinasabi at ginagawa kung ito ay ayon sa salita ng Diyos. Mag-ingat sa mga tao na may espiritu na kagaya ni Diotrepes. Gustong maging bida. Bida ang saya. Bida-bida. Gusto niya siya ang number 1. At para mangyari yung gusto niya, gumagawa siya ng mga bagay kahit hindi ito naaayon sa salita ng Diyos. Sino ba si Gaius? Ang pagbati po
Sa 3 John, ay ipinapatungkol ng Panginoon ni John kay Gaius. At ang sulat na ito ay para kay Gaius. Ganito ang sabi, ang pagbati ni John sa kanyang kaibigan na si Gaius ay panalangin para sa mabuting kalusugan, kaayusan sa buhay. Dasal niya na ang kanyang kaibigan ay managana sa lahat ng bagay. Hindi lang po pera ang tinutukoy dito. Kaya nga 'di ba ang prinsipyo na itinuro ng Panginoon sa atin sa Mateo chapter 6 verse 33, unahin mo muna ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay ay idadagdag niya sa iyo. Hindi po dito pangunahin ang pera. Hindi dito pangunahin ang mga bagay na material. Kasi ang mga bagay na material na ito, pansamantala lang. Pero kung tama yung paraan natin, kung tama yung pananaw natin, uunahin natin ang Panginoon. At dahil ang Panginoon, inuna natin, siya ay nalugod sa atin, yung mga pangangailangan natin, kakatagpuin ng Diyos. Nung nakakilala po ako kay Jesus, parang mga 15 years old ako. Ngayon po, 57 years old na ako. Ibig sabihin, higit sa 40 taon na ang pagkakilala ko at paglakad sa Panginoon. Ang simbahang napuntahan ko, 2 lang. Hindi po ako nagpapalipat-lipat ng simbahan. 2 lang ang napuntahan kong simbahan. Pero isang bagay po ang nakita ko. Yung mga tao na nagtitiwala sa Diyos, ang kanilang tiwala ay wala sa kanilang hanap buhay, o sa kanilang propesyon, o sa kanilang galing, kundi ang tiwala nila ay sa Diyos lang. Sumasang-ayon po ako sa sinabi ni Haring David. Ang sabi ni Haring David, dati bata ako, ngayon matanda na ako. Pero, sabi niya, hindi ko pa nakita na ang taong matuwid, na ang anak ng Diyos ay pinabayaan niya. Hindi ko pa nakita na ang anak ng Diyos ay namalimos ng tinapay. Kasi yung ating pangangailangan, alam ng Panginoon, at kung ang buhay natin ay nakalulugod sa Kanya, tayo ay anak, siya ang ating Diyos sa langit, yung mga pangangailangan natin ay ipagkakaloob niya. Ipagkakaloob niya. Alam niyo, nakakatuwa nga, kaninang umaga, maraming mga dasal yung puso mo, pero natuwa lang ako kaninang umaga. Meron yung mga manggagawa natin sa City Hall na faithful, may nagbigay po sa akin ng pera. Sabi ko, ibibili ko to ng bigas at ibibili ko ng itlog para sa mga manggagawa na nagbo-volunteer, na nagpupunta sa City Hall Lunes-Lunes, wala naman diyang ibinibigay kahit 5. Sabi ko, ibibili ko ng bigas at saka ng tigkakalahating tray ng itlog. Sinabihan ko yung isang kapatid, sabi ko, meron po kaming pasasalamat para sa inyo, pero hindi galing sa akin, hindi din po galing sa isang church. Sa isa pong kaibigan na buwan-buwan nagpapadala siya sa akin ng pera, at yung perang yun ang ginagamit ko para sa mga gawain sa ministeryo. Pero hindi naman siya malaki. Sabi ko, ngayon, gagamitin ko yon para pagpalain yung mga manggagawa na sa ministeryo, sa City Hall ay nagpupunta. Tapos sabi ko, pag ayaw nyo pong pick upin, i-donate nyo na lang sa Wednesday para meron tayong bigas na. Alam nyo ang ginawa niya? Nung narinig niya yung donate, hindi niya na narinig yung kasunod. Binunot yung pitaka niya. Naglabas ng 1,000 at ibinigay sa akin. Sabi ko, para saan po yung 1,000? Hindi po ako nanghihingi ng pera sa inyo. Sabi ko, ang ibig ko pong sabihin, kung yung bigas ayaw nyo pick upin, i-donate nyo na lang para sa Wednesday sa Pastor's Breakfast Fellowship natin. Tapos, eto na po yung 1,000. Sabi niya, hindi na, pastora, nakalabas na yun eh. Bawal na ibalik. Imagine, ang galing ng Panginoon. Tapos, pinipilit kong ibalik. Sabi niya, hindi na, pastora, pag nailabas na, hindi na pwedeng ibalik. Kaya sabi niya, pag alis niya, pastora, blessing ko na lang sa'yo. Sabi ko, ang galing ng Lord. Diba? Hindi natin malalamangan ang Panginoon. Pag
Minahal natin ang kanyang gawain, minahal natin ang kanyang mga manggagawa, sinuportahan natin sila, binigyan natin sila ng respeto. Yung may likha ng gawain ng Diyos, ang nagpadala ng manggagawa ang Panginoon, ang magpapala sa atin. Ganito si Gaius, ang dalangin sa kanya ni Juan, mabuting kalusugan, kaayusan sa buhay. Pero hindi lang po pera ang tinutukoy dito. At ang sinasabi ni Juan, yung inaasahan mo, Gaius, yun ang dalangin ko na ipagkaloob ng Panginoon sa iyo. Dito po ako magtatapos. 2 linggo na po ang nakakaraan. Nagpo-promote po kami ng Global Crusade with Kumuyi at napunta po kami sa Tondo sa Manila. Habang nagpi-praise and worship, meron pong mama sa likod. Niyakap kaming mag-asawa at meron po siyang binulong na salita sa amin. Nung narinig ko po yung binulong niyang salita, iiyak na ako eh. Iiyak na po talaga ako. Yumuko ako at nagpasalamat ako sa Panginoon. Kasi hindi niya alam na yung sinabi niya, yun ang nasa ng puso ko. Bata pa lang ako, yun na ang nasa ng puso ko. Pero ang sabi niya, gagawin ko yun. Gagawin ko, sabi niya. Hindi ko lang ma-broadcast kung ano yun. Pero pag nangyari yun, malalaman nyo rin. Hindi naman material na bagay ang hingi ko. Pero yun ang gusto kong mangyari. Isa yun sa mga pangarap ko sa buhay. Sinabi niya. At hindi ako makapaniwala. Kasi yung hinahangad ng puso ko, narinig ng Panginoon, at ginamit yung taong yun para sabihin ng Panginoon, naririnig ko yung nasa ng puso mo, Rodette. At sa tamang panahon, sabi ng taong kausap namin, kalagitnaan ng 2024, hindi, lagpas ng 2024 na kalagitnaan, mangyayari yun. Kaya hindi pa nangyayari, pero alam ko na dinidinig ng Panginoon, hindi lang yung panalangin natin, pati yung nasa ng ating puso, yung inaasahan natin, ipagkakaloob ng Panginoon. At yun ang pagbati ni John kay Gaius, na ang kanyang kaibigan magkaroon ng mabuting kalusugan, maayos ang buhay niya, hindi lamang pangpinansyal, kundi pati yung mga inaasahan niya sa buhay ay ipagkaloob ng Panginoon. Alalahanin po natin na kapag tayo ay nagsasalita, nagdadasal, nakikinig ang Panginoon. Pag tayo ay nakikinig, ang Diyos ay nagsasalita. Pero pag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, ang Panginoon ay kumikilos. For nothing is impossible with God.